So, good morning. So, naihati na namin yung mga bata. Today, so nagpunta ako ng doktor kahapon to check my levels, yung blood levels. So, talagang very important sa atin ang magpapa-check up kasi hindi natin alam, huwag nating hintayin na lumala yung mga symptoms natin. Pag may nararamdaman kang kakaiba, just go to your doctor, Alam ko mahirap pero, health is wealth. As a nurse working in a professional health, like sa healthcare industry, hindi mo control yung yung katawan mo, promise. Alam mo yung sa isip mo, kaya mo, pero yung katawan mo, nag-give up na siya. So, kailangan talaga ingatan natin yung health natin. So, nagpunta ako sa doctor kahapon, mababa yung vitamin D level ko. So, vitamin D, alam mo yan, sa bones, anything, muscles. So, mababa siya. Kaya pala guys, napapansin ko yung buhok ko. Ano siya, tingnan nyo. Madali siya mag-shed. Nawawala ako ng buhok, parang nalalaga siya. So, akala ko dahil mahaba lang, pero hindi naman ganun kahaba yung buhok ko. So, kaya siguro isa yun sa symptoms na yung vitamin D is mababa. Actually, maraming, sakit. But to diagnose it, you have to go to your doctor. So, mababa yung vitamin D level ko. So, punta tayo sa store para bumili tayo ng vitamin D. And actually, nagki-crave din ako ng siguro munggo or sinigang kasi maulan. Tignan nyo sa labas. Maulan siya tapos mahangin. Actually, buong gabi siguro siya umulan kagabi. May squirrel pa. Ayan kinukuha niya yung mga seeds na nalabas ni Phil. Ayan tingnan nyo guys. So, masarap kumain ng may sabaw ngayon. Naiisip ko, kaya mababa yung vitamin D ko, one reason is I work night shift. So, pag night shift ka, it's very seldom na ako lumalabas para magpa-araw. And I just stay home, and then I sleep, I go to work, sleep, go to work, and then lalabas lang kami ni Phil sa hapon kung wala akong, work. Lumalabas kami ni Phil sa hapon, pero hindi naman kami naglalakad sa labas. Pupunta lang kami sa mga stores. So, yun. So, yung vitamin D is, kulang ako doon. Hindi ako nagpapaaraw. Pero, alam mo yun kasi usually yung mga coworkers ko din, sabi nila mababa din ang vitamin D nila. So, I think, yun. So, hopefully, pag nag-supplement na ako, hindi na masyadong nalalagas yung buhok ko. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa supermarket. Tara, mamili tayo ng konti lang, pangsigang lang siguro kasi meron naman akong pang adobo dun sa. So guys, tumitingin ako ng para sa hair. Siguro ito. Ito na lang guys, para sa hair ko na nalagas everyday. Yan, medyo kamahalan lang, $30. And guys, bumili ko nito. Luto tayo pasta. Luto tayo manicotti. Tignan ko yung recipe ng manicotti. Not manicotti, meatballs pala, meatballs lang. So far, ito pa lang yung nabibili ko. Yan. Ito, $9. May mga pan. Bumili ko ng this na. Ito pala,
Ano mo to? Semi-sweet chocolate chips. Magdala kaya ako nito sa work. Ito yun. Hindi na ako nakapag-video, no? Ang dami kasing tao, nakakahiya. Tapos matatanda pa, so parang nakakaano, syempre nakakaanong mag-video. Akala nila nagsasalta ka mag-isa eh. Alam mo naman dito medyo conservative yung mga tao. So nakauwi na ako. Wala yung isang sasakyan namin. Kakauwi ko lang, so tignan ko kung nasaan. At tingnan ko si Phil kung nandyan sa loob. At i-ask ko siya kasi ang weird. Alright, mukhang humalis lang si Phil. Nag-overreact lang ako kasi hindi siya umaalis ng bahay ng lunch. So, kung may pinuntahan siya. Anyway, U-Haul tayo. Ang nagastos ko dito is $138. Ito yung mga nabili ko na last siguro ng mga 3 days para sa amin. And syempre, sometimes, hindi naman sila kumakain. Hindi nila nauubos kasi guys yung pagkain. Kaya minsan lang ako nagluluto. Yung kalamansi ko. So, pinick up pala niya si Violet kasi mayroong sore throat daw. So, wala naman siyang lagnat. But, you know, level 7 daw. Okay. So, let's see. Hindi na ako makapag-video kasi madali na ako. Pero magluluto ako ng okra. At saka ng, mag-steam tayo ng okra. Tapos yung pork cart. Ano ba yun? Yung chicharon na nakita ko sa grocery. Tingnan natin kung masarap. Nanonood ako ng Miss Universe. Longgo. Ano ba ito? Miss Universe 2023 Philippines. Miss Universe Philippines 2023. So, yan. Tapos magluto tayo ng adobo. So, umuwi si Vivi. So, dito guys, sa US, meron silang school nurse na nagmo-monitor sa kanila. Ngayon, nagreklamo to si Vivi na masakit daw yung throat niya, level 7. So, malamang, pinauwi siya. Sinundo siya ng daddy niya. Magluto tayo ng adobo. Pero wala naman siyang lagnat. Masakit lang talaga. Very, very common sa kanya yung masakit yung lalamunan, masakit yung ear, yung niya, yung tenga niya. Kaganda. Maganda ng mga to. So, ang gagawin ko muna guys, ipipirito ko muna. Kasi, gagamit ako ng mamasitas. So, paborito kasi ito ni Vivi, yung adobo. So, kaya lagi ko siyang niluluto. Pero guys, ang kinakain lang niya is yung sabaw. So, anyway, yeah, ganito, pag may sakit yung bata, pinauuwi nila, hindi pwedeng, magstay sa school. Kasi may school nurse sila. So, pag ganon, uwi siya. Doon sa, nagpunta ako ng doktor. Oh my God, nanonood kasi So, nagpa-ultrasound ako sa uterus, yung bahay bata kung tawagin. It's normal. Everything is normal. So, gusto ko ulit magka-baby. Gusto ulit namin magka-baby kasi malaki na tong isa. Tingnan mo, ayan Hindi na siya baby. Alam niyo, ang cute-cute kasi nila pag baby pa. Dapat nga nag-video na ako noon pa kasi mahihain talaga ako. Kasi alam mo yun yung ang cute nila, parang pampaalis stress. Nakaka-stress sila pero napampaalis stress. Ganon. So, ayan. I made sure before na
I made sure right now na pwede ako magka-baby pa ulit. So, we'll see. Alam nyo ba guys, nung bago ako dito sa US, may nag-advise sa akin na mag-ano daw ako, birth control. So, ako naman, syempre masunuring bata, tsaka bago ako dito sa US. Sinunod ko naman siya. So, mayroon namang benefits yun. Tsaka mayroon ding hindi. So, may pros and cons siya. Pero, sa akin lang sana, no, wag nating diktahan yung isang tao na mag-birth control ka kasi ganito, ganyan. Kasi lang, gusto lang niya, ayaw lang niya ako magkaanak. Yun lang ang ano niya. Yun ang reason niya. Hindi dahil concern siya, pero dahil ayaw lang niya ako magkaanak. Dahil, mahabang kwento guys. Pero yun lang ano ko, huwag kayo magpapadikta sa gusto ng iba. Pagdating sa health ninyo, kayo ang mag-decide, wag ibang tao. So ito na guys yung niluto ko. Ito yung may bagoong to na suka. Tapos ito yung yan, chicharon and yung okra. Yan, kain na tayo. Thank you for watching guys. So guys, tatapos na din yung unang gabi. So babalik pa tayo. 3 nights tayo ngayon kasi nag-pick up ako. Kung hindi mo push back mamaya din, balik ako. Medyo gloomy na siya ngayon, tsaka maulan. Talagang, ano na, fall na. So, yan. Yan, medyo okay naman kagabi. Busy pero naman gaano. Kumbaga kaya rin naman. So, actually mas gusto ko magti 3 days kapag weekend. Pag talagang weekend work ko. Kasi nakakatulog ako buong araw. Hindi ko kailangan gumising ng 3 o'clock or 2:30 something para pick up and see Violet. Kasi nandyan sa bahay si Phil, siya yung mag-aalaga sa mga bata. So, anyway, let's go home right now. Medyo gloomy nga ngayon kasi parang umulang